So yan guys, nakabukas na yung gripo. Naka-ano na rin tayo, nakasit na sa tubig. Hindi pa rin siya pumapasok. So abangan nyo mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano siya i-repairin. Magandang araw guys, panibagong video, panibagong kaalaman sa gagawin ko sa araw na to. Tutukan nyo to guys, baka sakaling makatulong sa inyo. So yung gagawin natin guys, ang problema ng Samsung na to, ayaw daw pumasok yung tubig. Yung inlet valve, pag nakauna yung tubig, hindi siya papasok. So ito guys, binuksan ko na siya. Yan, binuksan ko na tong board para makagawa tayo ng short video. So, common lang naman to guys na kung pagsakaling bubuksan na dito, mayroon akong ginawa din dyan video. Kung naguguluhan kayo, pwede nyo yun guys panoorin kung paano to kinalas. Then, dito guys, tinanggalan ko na rin dito ng cover para ma-check natin kung ano talaga yung problema niya, bakit di pumapasok yung tubig. Baka dito yung problema or dito na sa board. So, sundan nyo na itong video na ito guys, papakita ko sa inyo. Aba, lalo bumubugi ka. So ito guys, susubukan natin na buksan kung papasok dito yung tubig. So, kung ito ba yung sira or dito. So malalaman natin mamaya guys, i-check natin kung may output dyan na lalabas. So papaganahin mo natin yung washing. Start. So yan guys, nakabukas na yung gripo. Naka-ano na rin tayo, nakasit na sa tubig. Hindi pa rin siya pumapasok. So i-check natin tong supply dito na nanggagaling sa board kung mayroong makukuha tayo na 220 volts dito sa tester. Ito guys. So i-check ko muna. Tingnan natin kung merong 220 volts na papasok dyan. Ayan guys, wala tayo nakuha supply. Ayan, wala tayo nakuha supply. So buhay naman yung board. Tapos nakasit na tayo sa tubig. Wala pa rin supply na pumapasok dito. Kaya hindi pumapasok yung tubig sa loob. So ito guys, ito yung sira. Ito yung re-repairin natin ngayon. So tutukan nyo lang itong video na to sa mga baguhan dyan na nagre-repair o nagpa-practice sa bahay. Sundan nyo lang to kung kaparesto sa inyong washing machine. Kung kaya nyo i-repair nyo. Pero pag hindi nyo kaya guys, palitan nyo na lang to ng isang buong board, DIY, kung kaya nyo lang naman. Pero pag hindi, magtawag na lang kayo ng technician na mas marunong. Pero kung pagpalit board lang naman, madali lang naman siyang gagawin. So kakalasin na natin to guys, i-repair na natin tong board na to. So abangan nyo mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano siya i-repairin kasi sira yung IC nito sa likod. Kakalasin kasi natin to, tatanggalin natin to yung buong board. So mayroon din akong video dyan na nagkalas ako ng ganito. So hanapin nyo na lang dyan sa upload ko. Mayroon din, pero mamaya iso-short video na lang natin para makita nyo agad yung kabuuan sa likod. Okay? So ito guys, natanggal na natin. So ito ipapakita ko sa inyo guys, ito yung sira niya. Ito yung sa tubig guys to. Kung IC na to na maliit, dito yan, nakakunik yan dito. Yan, baybayin nyo lang yan. Yan, ito yun siya. Sa mukha ko yung... Ayan guys, ito yung papalitan natin. Ayan. Kakalasin natin to. So ito guys, pag nagre-repair kayo nito, kailangan may kapares din kayo na board na ganito rin kasi wala kayong makukuha pyesa, wala rin kayo mabibili sa labas kundi
kakahoy lang kayo sa ibang board din, nakapares lang din ito, Samsung lang din. So kung wala kayong pangpalit na pyesa, mas maganda napalitan nyo na lang yung buong board. So ito, pinapakita ko lang sa inyo, DIY, para magkaroon kayo ng idea kung baka may alam kayo sa pagre-repair. So pwede nyo itong gawin sa bahay. So ito, kakalasin na natin guys. Kung maliit lang na IC. Ayan. Mapapansin mo guys, itong IC na to, ayan o, mayroong na siyang dot. May spot na siya guys, so parang butas, yan. Yan, ibig sabihin yan, mayroon to, nagkaroon to ng shortage. Nagkaroon siya ng short circuit o nag-grounded doon sa may inlet, galing doon sa pasukan ng tubig, nagka-problema doon, kaya ito siya, nadamay siya. Yan. Kaya kita niyo yan guys. Yan. Ito yung dahilan bakit ayaw na pumasok yung tubig, kasi ayaw na mag-trigger dahil pumutok na to. Yan, may butas na. Yan. So ito yung kakalasin natin ngayon. Hindi naman natin kailangan yan butasan ng malaki yung ano, kaya maliit lang, kasi ibabalik din natin to pag na-repair natin to mamaya. Pagkalas naman ito, deposituhan nyo lang muna yung pinaka mga paa niya para lumuwag, lumambot. Kasi masilan kasi ito guys, masilan tong IC na to pagka nakaramdam ng init to. So siya na siyang ano, na kumahiwahiwalay. Yan. Pero ito, ano naman siya, sira na. Kaya lang, yung tatanggalin niya dun sa kabila, na buo, kailangan nyo yung ingatan. Kasi, pag once na nagkamali kayo, mabilis lang itong maputol yung paa nito. Malambot lang siya. Guys, kalas na siya. Guys, ito yung kakahuyan natin. Yan, ito, putol na tong board na to wala na to Ito yung ano, IC niya no, makinis pa. Takang problema yan. So ito, putulin natin ngayon. So kailangan natin itong ingatan na makalas natin ito ng maayos. Kasi okay pa to So yun guys, hintayin mo natin ito lumamig, kasi pag tuloy-tuloy nyo itong kakalasin na hindi nyo agad muna tinalamig, na pag nakadeposit kayo, umiinit kasi ito, kailangan mo natin ito pahingayin konti para hindi magtuloy-tuloy yung init niya. Tapos pagka lumamig na, saka natin ulit kakalasin. So ito guys, malamig na. Nakalasin na natin to. Tapos ano nyo na lang, alalayan nyo na lang ng tulak ng screwdriver para mabilis siyang kumalas. Yan. Diba guys, madali lang. Yan. Kasi pag hindi nyo yun alalayan, minsan nagka-crack kasi to.
sobrang ganun-ganun nyo, lipat-lipat, umiinit to, kaya kailangan, pag once nakakalasin nyo, mabilis lang talaga, kasi ito, pag umiinit tong ano na to, tatanggal tong mga paa na to, napakanipis niyan guys, oh. Kaya yan ang iingatan nyo. So, ililipat na natin sa kabila. Pasensya na kayo guys kasi wala tayong repairing station na kung saan ako nagre-repair sa bahay. Kung saan may bakanting sulok, doon ako. Ingatan natin to guys, baka kasi dumikit yung kabilang paa, baka masayang na yung hirap natin. So ito guys, nakabit natin yung IC. Bago natin ipipix, titesting muna natin syempre para malaman natin kung okay na, kung may supply na doon. So, try muna natin kung umubra. Kasi hindi natin pwedeng ipipix hanggat hindi natin nakita na maayos na talaga yung ginawa natin. Titesting na natin to guys. Check na natin kung mayroon tayong makukuha 220 volts para pumasok na yung tubig. Kasi nakapalit na tayo ng IC. Pag umugong to guys, ibig sabihin, mayroon ng Ayan guys, mayroon na guys, oh. May vibration na. So ito, tingnan nyo dito. Yan. Check natin dito guys kung mayroong 220 volts na mababasa siya. Ayan guys, 240 volts. Yan, meron na siya. So, ano naman yan, auto volts naman to. Yan, meron na, okay na siya guys. So, ipipinch na natin to para ma-testing na natin. A few moments later. Guys, nabalik na natin. Titesting na natin kung papasok na dito yung tubig sa loob. Bukas na ba yun? Bukas na? Yan guys, pumapasok na guys yung tubig. Yan. Yan, okay na guys. Maraming salamat sa mga nanonood, sa iyong suporta, at sana patuloy kayong magtangkilik sa ating channel guys. At sa mga baguhan dyan guys na gustong matuto rin sa pagre-repair ng automatic washing machine, huwag kalimutang mag-share, mag-likes, and mag-subscribe. See you next video guys. Bye bye.